Lulutuin natin luncheon meat. Gagawin nating healthy sa pamamagitan ng paglalagay ng green beans, pechay bagyo, at saka kamote. Umpisahan na natin. Igisa natin sa sibuyas at bawang. Yan. So, ito yung mga magiging pampalasa natin, yung aromatics natin. Siyempre, mas gusto natin yung mga natural na pampalasa, hindi yung mga gawa-gawa lang. Ito, tunay na magpapalasa at marami kayong makukuhang mga benepisyo. Yan, lagay na rin natin ang ating bawang. Isasabay na nating igisa ang ating luncheon meat. Sasabihin nyo, naku Dok, bakit luncheon meat? Siyempre, pag petsa de peligro, malayo pa yung sweldo, ito yung madaling kunin dyan sa sari-sari store o kaya naka-imbak dyan sa ating bahay. Gawin natin itong mas masustansya, dagdagan natin ng gulay para pangpalasa. So, sahog lamang ang ating luncheon meat, pero mas kakainin ng ating mga anak. Yan, isasabay ko ng igisa. Any brand ng luncheon meat, i-cubes nyo lang. At maraming nagagawang luto dito sa inyong luncheon meat, ha. Pwede nating ilagay sa spaghetti, mga ginisang gulay. Gaya nito, lalagyan nga natin ng green beans. Kung wala kayong green beans, pwede yung sitaw. Pag wala kayong pechay bagyo, ordinary pechay. Pwedeng kamote at pwede rin patatas. So, maraming mga pwedeng isahog. Yan. Kapag naigisa nyo na, naprito nyo na itong inyong luncheon meat, any brands na nandyan na mas mura-mura, pwede. Sasabihin nyo, oo, maliit na luncheon meat lang ang kailangan nyo. Ito, mga 50 pesos lang. Kasi, pangsahog lamang ito. Ang talagang kailangan natin ay yung gulay na ating isasahog. So, kapag naprito nyo na at nagisan na ninyo yung inyong luncheon meat, una nating ilalagay yung ating kamote. Sabi ko nga, kapag walang kamote, pwede ang ating patatas. Gusto natin kasi matutong kumain ng gulay yung ating mga anak. So, takpan lang natin. Ang maganda dito sa luncheon meat, marami siyang iron, vitamin B6, so habang piniprito natin. Para konti lang ang mantika, lagi kong ginagawa, gumagamit ako ng konting tubig. Siya yung magpapalambot kasi matagal pa eh. Imbis na mag-use ako o gumamit ng pagkarami-raming mantika, lagi kong ginagamitan ng tubig. Yan, lagay ko lang yung mga sibuyas dyan. Sayang naman yung ating pampalasa. At dahil nandyan na yung ating kamote, pwede na rin nating lagyan ng paminta. Konting asin na lang ang kailangan natin kasi maalat na nga itong ating ginigisa. So, mamaya ko nalagyan. Pwede po asin, pwede rin patis dahil tayo ay Pilipino, mahilig tayo sa patis. Para mas mabilis maluto, pwede nyong takpan. Kaya lang di ko muna tatakpan ngayon para kita ninyo. So, maraming iron, vitamin B ang ating luncheon meat. B6, B12, magnesium, vitamin C, meron din siya, cobalamin, at meron din siyang zinc, thiamine, riboflavin. So, convenient pag nagmamadali kayo. Meron pa siyang choline, folate, potassium, copper, selenium, manganese. Napakaraming recipes ang pwede nyong gawain, pangsahog. So, isasahog nyo lamang. Sabi nyo, ay, cold cuts yan eh. Yung benefits mo pang luncheon meat? Yes, yung mga sinabi kong benefits, luncheon meat yon. Ang negative lang naman kasi nga dito sa luncheon meat, na lagi kong inuulit-ulit, marami lang siyang asin, tsaka mas may cholesterol siya. Kaya nga, gusto natin, sahog lamang siya. Hindi siya yung main na iluluto ninyo. Kasi, siyempre, iniisip nyo, ba't ko isasahog yan? Baka wala naman akong makukuhang benefit dyan. So, yun po yung mga sinabi ko. Marami siyang vitamin B. At pag naluluto na yung inyong kamote, pwede rin tayong
maglagay ng sitaw. Kung wala ho kayong sitaw, pwede ang Baguio beans. Ang Baguio beans, green beans sa Ingles, maganda to sa buto. Bukod pa sa maraming fiber. So, yung mga gustong magpapayat dyan, maganda ho ito sa inyong tiyan. Ito po ay may protina, iron, magnesium, potassium, fiber, at mayaman siya sa vitamin A, C, at vitamin K. Kaya nga sabi ko, maganda to sa inyong buto. Maganda ito para sa nagpapapayat, para hindi ho kayo tumaba, hindi ho kayo magka-diabetes, ang green beans, at hindi kayo magkaroon ng heart disease. Meron din siyang phosphorus, folate, at ang maganda ho sa green beans, di ba kaya nga siya tinawag na green beans, marami siyang chlorophyll. Yun yung nagbibigay ng green color. Tinuturo yan ng teacher natin sa science. Anti-cancer po ang chlorophyll. Diba ang ganda na? May yellow, may green. Ang gusto natin, crunchy yung ating green beans. Yung kamote naman natin, syempre, laging marami yan beta-carotene, vitamin A, carbohydrate, at fiber. So, itong niluto natin, lagi maganda sa tiyan. Yan. So, pag natutuyo na ulit, pwede kayo magdagdag ulit ng konting water. Tapos, yung ating kamote, vitamin B, pang-energy ng inyong mga anak. May vitamin E din siya, antioxidant. Bukod pa dun sa vitamin K na maganda sa inyong puso, buto, at saka para bumaba ang pagkakaroon ng heart disease. May vitamin C sa magandang kutis. At ang vitamin C, kailangan nyo pag sinisipon kayo, mapapaikli ang inyong sipon. So gusto natin crunchy yung ating green beans. At pag malapit ng maluto, ang pinaka-last, yung ating Pechay Baguio. Yung ating Pechay Baguio, maraming calcium, iron, magnesium, phosphorus, sodium, zinc, copper, manganese, selenium, vitamin C, folate, beta-carotene. So, naging masustansya itong ating niluluto. Ayan, hindi ba? Ang ganda ng kulay. Meron kayong konting protein, pero at the same time, meron din kayong fiber, gulay, vitamina, mineral. So, ang dami. Itong sa luncheon meat nyo, kung meron kayong bell pepper, pwede ding lagyan. Kung may mga tira-tira kayo. Tsaka, imbis na water, kung may tira kayong nilagang manok or nilagang baboy or meron kayong nilagang beef, magtira kayo nung sabaw nila. Yun yung gagamitin yung panimpla. Actually, meron ako dyan nilagang manok eh. Kaya lang, pwede rin naman water kung wala tayong mga tira. Pero pwede nyong ipunin yun para pag ganitong nagigisa kayo ng mga gulay, siya yung gagamitin ninyo. Hayaan nyo, next time, ilalabas ko na yung mga sabaw ko para yun ang gagamitin natin. So, napakaganda tignan nitong ating luncheon meat, kamote, beans, at repolyo recipe. Luto na yan. Yes, luto na to. Ang bilis ng gulay. Yes, mabilis lang ang gulay.